Yun, so isang magandang umaga sa inyo lahat mga peeps at salamat sa muli niyong pag-public sa aking munting YouTube channel. At syempre, magpapasalamat ako palagi sa lahat ng sumusuporta at sa lahat ng nanonood ng ating mga videos. So, ngayong araw mga peeps, samahan niyo ako magpalit ng reservoir ng ating brake fluid. So, mamaya, explain ko sa inyo kung bakit ako magpapalit, no? Okay, so stay tuned lang kayo mga peeps. So, sabi ko nga sa intro mga peace, papalit tayo ng reservoir, no? Ng ating brake fluid. Yan. So, ganito siya. Kung tawagin ng iba ay baso, mga peace. Yan. Okay, so bakit ba tayo papalit? Siyempre, nahulugan tayo ng takip, mga peace. So, kaya ipapalit natin tong ganitong klase, no? Yan. So kahit anong parts naman no ng ating mga sasakyan or motor na-upgrade natin dahil sa additional features no na meron yung upgraded version. Yan, katulad nito. So ganito yung aking baso no. Ayan. Tiroskas lang yung takip niya. So sa vibration ng ating motor kapag nagtagal umuluwag or umiikot itong dito. Kaya yun, natatanggal. At kung minsan naman, syempre kapag nagkakaliko tayo ng ating brake system, nakakalimutan natin higpitan ng gusto yung mga parts na ginagawa natin. So, yun yung mga cost, no? Alright. So, dito, kung makikita nyo, may mga tornilyo siya na talagang masesecure yung takip ng ating brake fluid. So, kaya ito yung napili natin. Alright, so tara, start na tayo. Alright mga piso, start na tayo. So syempre kakailanganin natin ng mga gamit or tools no, na pamihit, no, tulad ng liabe o wrench. Tapos, syempre, ang pinaka-importante, ito, basahan na medyo basa. So ilalagay natin yan sa ilalim ng ating reserva kung saan tayo magagawa para maiwasan natin na tumulo siya doon sa ating fairings. Kasi kapag tumulo yan sa ating fairings, or sa part na may mga pintura ay baka ma-damage, no? Yan. So, simulan na natin mga piece. Okay, luwagan natin to. Ayan. Magpapalit din tayo nito ng bracket kasi iba yung itsura nung ating papalit na reservoir. Yan. So ito kasi pa side pakita ko sa inyo ng piece. So itong ipapalit kasi natin, yan, patayo siya, no? Ito kasi yan, sa side siya ini-install. Ito sa ilalim. Yan. Okay, so kapit natin muna siya. Yan. Saka natin higpitan kapag na-adjust na natin. So yung gagawin natin mga piece, no? Kaya natin hindi siya hihigpitan agad dahil para ma-adjust natin yung tamang forma niya, no, na hindi tatama sa fairings ng ating mga motor. Yan. So konting higpit lang dito. Ayan, napaka basic lang naman ito mga piece. Tapos yung tube na to, yung hose, ay ililipat natin dito sa ating bagong reservoir. Yan. So kapag okay na, syempre gagalaw-galaw niyo yung inyong manubela, titignan nyo kung tatama ba yung inyong reservoir sa inyong fairings. Kapag na-adjust nyo na, okay na yung position nya, so saka nyo higpitan mga piece.
Alright mga piso, kapag okay na yung adjustment nyo dito, no, wala nang tatamaang pairings, okay na lahat, pwede nyo nang tanggalin to sa bracket, no, tapos ililipat yung tubo mula dun sa luma papunta dito, no, sa ating bagong reserva. Alright mga piso, ayan na siya, fix na siya, nahigpitan ko na. So last step natin, syempre lagyan na natin ng brake fluid yung ating reserva. Yan, taas ko lang konti para makita nyo, no? Yan siya mga pis, ganun lang kadali, no? Okay, so gagamit tayo nitong dot 4. So kung ano yung naka-indicate sa inyong mga motor, sa manual nyo, yun ang gamitin yung brake fluid, no? So sa akin dot 4. Yan. Kalahati, no? Yan. So between minimum and maximum na capacity ng ating brake fluid reserva. Yan. May mga indication naman, may measurement naman yan sa mga gilid, no, yung ating mga reserva. So makikita nyo kung anong level yung brake fluid nyo, kung anong gano'ng kataas na, no. May minimum sa maximum yan. Okay, so kapag napuno na natin siya ng, or nalagyan na natin siya ng ating brake fluid, so ikita na natin. Yun. Yan. So, okay na mga pis. Goods na to. Pwede na natin tanggalin yung ating pasahan. Ayan, pakita ko sa inyo yung itsura niya. Yun. Yun. Ayos. Alright mga piso, nakita nyo naman kung gaano kadali ang magpalit ng ating brake fluid reserva. So siyempre sa tulong na rin ng proper tools at sa mga tutorial videos na napapanood natin sa mga social media, katulad nitong YouTube, easy na lang sa atin yung mga yan. So nakaka-save tayo ng pera, no? Hindi na tayo kailangan pumunta pa ng mga shop para ipagawa yun sa kanila, no? Alright, so kung nagustuhan nyo itong video natin ngayong araw, please, huwag nyo kakalimutan mga peace na i-like, share at subscribe itong ating YouTube channel. At syempre, kalimbangin nyo na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. So hanggang sa muli mga peace, as always, ride safe, stay safe, and peace out.